Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Grabe naman ho ang eksena kahapon Kasi nga, kahapon nga, talagang tinuloy ho nila ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee regarding sa flood control scandal. Eto nga mga ka-action, mga kakampeng, nagsalita na nga ho ang Malacanang. Oo. Ayon ho dito sa Malacanang, no, kumbaga ang kinikilala ho nila ngayon na majority block ay ang kay Senator Wing Gatchalian, yung may 12 na senador. Oo. So, kumbaga, yun yung kinikilala na nila na bagong majority block, yung kay Senator Wing Gatchalian. Kasi nga, nung June 3 ho, nagkaroon nga ho sila ng quorum. Bakit ba na ituloy ang quorum o nagkaroon sila ng session? Kasi dumating si Chis Escudero. So, 12 na sila. Kumbaga, sa kaso, kung titingnan ho natin, ang 1949 na Abilino v. Cuenco, kung titingnan ho natin doon sa ano na yon, kung ano ang nakalagay doon sa Abilino v. Cuenco na ang pagbuo ng quorum kailangan may majority na senador. Mula sa 24, so kailangan may majority na 13 na senador. Okay? 13 na senador nakasaad doon sa Abilino v. Cuenco. Oo, kung kumpleto pa ang senador. Pero kung halimbawa, no, man may senador na hindi na talaga makapag-attend sa mga session kasi nga may mga problema, ngayon, ilan na lang ho? 22 na lang ang mayroong senador talaga na present na pwedeng mag-attend anytime. 'Di ba? Ngayon, doon sa batas na o kasong Abilino v. Cuenco, nakalagay doon na pwedeng ibaba ang bilang para makabuo ho ng quorum. Oo. So, yung ginawa nga nung June 3, ano po yun? Legit po yun. Hindi po yun unconstitutional tulad ng sinasabi ni Pia, tulad ng sinasabi ni Loren Ligarda. Oo. Diba? Kasi pwede mo ibaba ang bilang ayon sa Abilino v. Cuenco. At nangyari po yan noong 2015. Kaya talagang, ano po yun? Balido ho yun. Oo, kumbaga, naaayon ho talaga sa batas yun. At kahapon mismo, sinabi na rin ng IBP. Ano ba tong IBP? Oh, the Integrated Bar of the Philippines. Oh, sinabi din na constituted. Kumbaga, naaayon sa batas ang ginawa na session noong June 3 nila Senate Wing Gatchalian. So kumbaga balido, kumbaga valid ang kanilang ginawa, naaayon sa batas. Oo. So ito nga mga ka-action, mga kakampeng, nagsalita nga ho ang Malacanang tungkol nga ho sa mga nangyayari diyan. Ito mga ka-action, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Umayos kayo. Yan ang mensahe ng palasyo sa mga senador. Kasunod ng nangyayaring gulo sa mataas na kapulungan. Magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie. Yes, Cheryl, nilinaw nga ng palasyo na yung kanilang posisyon na ang kinikilala nila ay si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa press briefing ngayong araw, tinanong si Castro kung hindi na ba nire-recognize ng Malacanang ang tinatawag na Cayetano Block sa pumumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Tugon ni Castro, kailangan pa bang i-memorize yan? Malinaw naman daw kasi sa kaso ng Avellino versus Cuenco yung naging hakbang ng bagong majority block. At dahil nga kinikilala ng palasyo ang bagong majority block, ang ire-recognize daw nila ay ang hiling o mensahe ni Senator Sherwin Gatchalian. Pinapatungkulan ni Castro dito yung sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hihiling sila or posibleng mag-request sila ng special session sa Pangulo. Inclined naman daw ang Pangulo na magkaroon ng special session basta may grounds na ilalatag ang Senado. Samantala doon naman sa girian dyan sa Senado, muling binigyan din ng palasyo na kailangang ayusin ng mga senador yung kanilang internal problems at mga usapin. Nang natanong nga doon sa tila naging girian ni Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla kanina, simple lang ang mensahe ng palasyo, umayos kayo.
tinanong na rin kung may direktiba ba si PBBM na magtungo si Remulla doon, mahirap raw mag-speculate ng pangyayari. Pero ang iginit ni Castro, hindi trabaho ng Pangulo ang mangharang ni Numan, kaya wag daw magbigay ng ganong klaseng impression. Cheryl. May plano daw ba ang Pangulo na mamagitan sa gulo ngayon sa Senado? Tuloy ba ang sinasabing special session sa kampo ni Senator Gatchalian? Cheryl, ang iniintay daw ng palasyo ngayon, kung yung request na ibibigay ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian, kailangan daw may grounds yan para mailatag din ano-ano ba yung mga panukalang batas na pag-uusapan doon sa sesyon. Ngayon, doon sa pakikialam, malinaw naman daw yung lagit-laging posisyon ng palasyo na kailangan ayusin ng Senado yung kanilang internal problems at hindi manghihimasok dyan ng Pangulo. Sa pagharap ng ex-Marine sa Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, direktang idinawit si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang sagot dyan ng palasyo? Yes, Cheryl, una ang tanong ni Yusek Claire, anong ebidensya? Ano raw ba yung ebidensya na inilatag ng mga nagsasabi na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa bahay ng Pangulo sa Paway, Ilocos Norte? Kailangan ipakita daw nila yung kanilang ebidensya kasi madali lang magturo, lalo daw kung yung balak ng isang tao ay manggiba lamang o kaya yung mga tinatawag na obstructionist. Ang kailangan daw, patunayan nila yung kanilang alegasyon at magbigay sila ng mga dokumento at ebidensya. Cheryl. Pagkapait sa side ni Cayetano at Marcolita. Narinig nyo yon? Ang kinikilala na bagong majority block ay ang kay Senator Wing Gatchalian. Ano na, Cayetano? O ngayon, ano na nangyayari sa paimbestiga-imbestiga nyo kahapon? Diba? Yan po, mga ka-action, mga kakamping ka, malinaw na ang kinikilala pala ng Malacanang ngayon ay ang kay Senator Wing Gatchalian na majority block, Aroy. Pagkapait. Di ba? Mas maganda nga yan, bumaba ka na lang Cayetano. Dahil sa totoo lang, wala gid may nalami sa imong pamumuno bilang Senate President. Mula nang naupo ka dyan bilang Senate President, ang gulo ng Senado. Kaya, kung gusto mo na ibalik ang dignidad ng Senado, bumaba ka na sa pwesto mo, mahiya-hiya ka na. Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping noging, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.